Ay mga idol, welcome back sa ating pagbabalik dito sa ating boses ng masa. Tayo ngayon sa ating mga usapin. Ilang araw na ba? 30, 14, 15, 16, 17. So it's been 4 days since the peace rally. So ano man ang aftermath ng rally na yon, isa sa ating mga talakayin ngayon, hisgutanan sa mga pangyayaring mga kaganapan dyan sa Pilipinas. Isa sa ating pag-usapan ang resulta, kung ano man ang nangyari after ng peace rally. Ano ba ang epekto nito sa atin bilang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, bilang OFW? Ano ba ang ating may ambag para sa ating bayan? So may mga pangyayari na o resulta dahil sa peace rally yan sa DOJ, sa DILG, maging sa House of the Representative. Maraming mga kaganapan na resulta dahil sa peace rally. So atin din pag-usapan ang anuman ang reaction or komentaryo ng presidente, no, about doon sa peace rally na yon. Pag-usapan din natin ano ba talaga ang real issue, ano ba ang tunay na dapat pag-usapan dyan sa Pilipinas or dapat resolbahin, di ba? At ito dahil doon sa peace rally na yon, mayroong mga ginagawa ng mga kababalaghan itong mga opposition, not really opposition, but yung mga na kumukontra sa mga Duterte, or sabihin na natin ang mga ano ba yung mga yan, Pinklawan ba, Dilawan, or mga pro-admin ba yan, we don't know exactly. So mayroon silang mga diverting tactics or issue na mga ginagawa ngayon just to divert the issue na ang ano man ang dapat at tunay na usapin talaga ng bayan. At usapan natin ano ba magagawa natin kung meron man. So peace rally noong Monday, maraming bumabatikos na kuno hindi daw peace rally yon kung hindi political rally. Actually, immaterial na yun. Hindi na mahalaga yun kung ano man ang pangalan o itawag mo doon. Ang importante doon kung ano man ang pinagsisigawan at pinaglalaban doon sa peace rally na yun. Yun ang importante. Kay Pro Duterte yun, who cares, di ba? Ano ngayon kung Pro Duterte yun? Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga doon na nagsama-sama ang ating mga kapatiran na Iglesia ni Cristo. Maraming hindi Iglesia ni Cristo. Kagaya ko, hindi ako, when it comes to religion, hindi tayo Iglesia ni Cristo. But then, nakikiisa tayo sa kanilang magandang ginawa, no? Yung peace rally na yon. Maraming mga, yes, marami ring mga ibang relihiyon na nandoon. May mga Katoliko, Muslim, marami tayong mga kapatid na Muslim, at kung ano pang mga relihiyon. Kasi hindi naman yun about ano lang, relihiyon. About yun sa pagkakaisa ng mga Pilipino, lalo na para sa kapayapaan, para sa ating bayan, at sa pag-unlad. Yun yung pinaka ano doon bottom line. So hindi na mahalaga at hindi na questionable kung pro Duterte ba yun or whatever, or pro Sara ba yun or against impeachment ba yun. Who cares, di ba? So ito na nga, ano ba ang resulta after noon? So as usual, parang wala lang. Sa DOJ, itong si Remulla, Secretary Remulla, Boying Remulla, parang wala lang. Tuloy pa rin daw ang investigasyon ng ano man yung sinasabi ni Sara previously na mga banta ko, no. Actually wala namang banta na naganap Kung logical ka mag-isip, sabi naman ni Sara noon na kapag may mangyari sa akin, pag ako namatay,
balikan sila. O, di ba? So, hindi naman namatay si Sarah. Wala naman nangyari, di ba? So, ano pa ang, ano nun? Sense. Wala. Pero tuloy-tuloy daw yung investigasyon nila just to pakitang gilas na tao nga sila ni, ni Budol Boy. Ganon din ang DILG. So, ito, kapatid to ni si Rimulya. Pangalan itong Rimulya na to. Magkapatid yung mga yan So, nasa sila mga makapangyarihan, kumbaga, na gabinete ng ating Pangulong Marcos. So, magkapatid na to, mga taga Cavite to Ewan ko kung kamusta naman kayo dyan sa Cavite. Kumusta naman tong mga ninyo? Mga asset dyan sa gabinete. Yan kumusta kayo dyan? Shout out sa ating mga kapatid dyan sa Cavite. May kapatid tayo dyan sa 13, dyan sa Bacoor. Shout out sa inyo. Kumusta kayo dyan? Anyway, so another result itong sa House of the Representative. So kung previously nagkukumahog sila na mag-file ng impeachment para kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ngayon mukha yatang nag-iba ang ihip ng hangin. Kasi hindi mo naman talaga kumbaga hindi mo ma-underestimate kung ano man yung ginawa ng INC natin ng mga kapatiran para hindi sila magdadalawang isip. So recently, sa mga interview dyan sa mga House of the Representative particular na itong mga Quadcom side, di ba? Sina Barbers, Ortega, sina Fernandez, itong si Paduano, at saka yan sa Maynila, si Benny Atras Abante. Yan. So, yung mga taong yan, o mga congressmen na yan, ngayon, medyo naglaylo na sila. Nakita nila na kapag may ginawa silang kababalaghan na patuloy nilang binabatikos hindi lang binabatikos or patuloy nilang hinaharas ang pangalawang Pangulo using the name of Quadcom at yung impeachment na yan na nasa saligang batas. Well, wala naman nag-question na nasa saligang batas yan. Pero, ang tanong, tama ba na yan ang atupagin ninyo sa ngayon? Tama ba na yan ang asikasuhin ninyo sa ngayon? Diba, mayroon naman tayong Commission on Audit, mayroong Ombudsman. Diba? So, ngayon, medyo naglaylo sila na wag daw muna ituloy ang impeachment complaint ngayon kasi daw gahol na sa oras o gahol na sa session nila kasi na lang by February siguro mga by February magtapos na ang mag-break na sila ng for the meantime mag-break na siya tapos ang balik sa June na ba. So matotal kung hindi ako nagkakamali mga 15 sessions na lang meron sila. And then yung 15 sessions na yon kukulangin na ang oras nila. Dahil sa maraming usapin sa bayan, maraming mga panukalang batas na dapat pag-usapan. But then, kailangan nila mag-focus sa impeachment kung sakaling itutuloy, di ba? So, nakita nila na mukhang gahol na sa oras. Well, isang excuse. Pero ang katotohanan, talaga, nakita nila na mukhang tatagilid sila, lalo na yung mga kumakandidato ngayon, mga re-electionist kagaya ni Benny, o kung sino pa yung mga yan ng kumakandidato muli pagka-congressman. Nakita nila, lalo na sa local area o local na kung saan sila bilong na distrito or na munisipyo, tagilid talaga sila. Dahil sa nakita nila na ang peace rally sa pangunguna ng INC na ayaw talaga ng impeachment. But then, kung ikaw magpipirma ka para sa impeachment, ka na? No ka na doon sa mga constituent mo ng mga INC, di ba? Particularly,
Oh, mayroon pang mga ano, hindi pa bilang doon ang pro Duterte, di siyempre hindi na nga buboto sa iyo ang mga pro Duterte. Talo ka pa sa mga INC. So ano pa ang sense para sumali ka sa pirmahan? Kasi kailangan nilang pirmahan 'yan eh. Kumbaga nagkakalap sila ngayon ng pipirma para doon sa pro-impeachment. So, mahirapan silang kumuha niyan ng mga pirma. So, out of 300 something na mga congressmen, so kailangan yan around 103 to 106 ata na mga pirma para mapabilis ang paghain ng impeachment. So kung makuha nila yung 103 na pirma, at least 103 na pirma, pag nakuha nila yon, lahat ng mga congressmen na 103 ay pipirma, matik na yan. Tuloy-tuloy na ang impeachment niyan doon sa Senado. So mapapabilis, 'di ba? Pero mahirapan sila sa sinasabi ko na nga na mahirapan sila dahil hindi sila popular pagdating sa mga tao. Maaring dyan sa Quadcom na yan, yung Huadcom, popular sila dyan. Pero pagdating sa taong bayan, pagdating sa mga ordinaryong Pilipino, talo sila. So magiging collateral damage sa political career. Lalo na nitong eleksyon kapag sinugal nila. So, ano ang ginagawa nila ngayon? Lailo. Mayroon pang isang, yun ba yun? Ortega ba yun? Na nagpa-interview or na-interview na about doon sa impeachment. Medyo siya, iwas sa mga katanungan at hindi sila ganun nga ka-serious na when it comes to impeachment. Ngayon daw may 3 impeachment na sa Secretary General ng Kongreso nakatambay doon para sa nag-aantay daw sila ng pang-4. Di ba? Excuse lang yan. Pang-4 3 na nga mayroon ka, antayin mo pa yung pang-4 na complain. Ano na lang yan, delaying tactics na lang yan na malabo na yan. Hindi lang sa oras, kung hindi maging ang mga congressmen na nagsusulong dyan, lalo na yung mga makakaliwa, sila Franz Castro, saka sino pa yung kasama niyang mga walang kwenta. 'Di ba? So, ayan. Yan ang mga resulta ng peace rally. Kumbaga yun yung pinaka epekto ng peace rally. So, kudos sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo dahil sa matagumpay na peace rally. Okay, sunod ating pag-usapan ang reaksyon ng presidente, no? It's been a while. Hindi ka agad-agad nagbigay ng reaksyon. Masyado atang pinag-iisipan ng malalim. So, lately nagpalabas ng statement ang presidente na taliwas naman doon sa unang sabi niya. Kung maalala natin na ang pinaka-grip or ang pinaka-pinanindigan ng peace rally ng Iglesia ni Cristo ay ang statement niya na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Dahil yun nga, walang mahihita ang taong bayan sa impeachment na yan. Walang mangyayari. Walang iniisang Pilipino daw na makikinabang kung itutuloy ang peace rally. Ang impeachment. Yan yung reason kaya nagkaroon ng peace rally para magkaisa at tugunan anuman ang dapat tugunan ng ating mga mambabatas para sa ikabubuti ng bayan. So, ngayon, since na naglabas ng statement yung Chief Legal Counsel na si Manong Enrile, si Manong Johnny. So, ang former Senate President na ngayon ay isa ng Chief Legal Counsel ni Pangulong Marcos, naglabas ng statement na kuno hindi magandang tingnan or hindi maganda ang ginawa ng INC
dahil ito daw ay maaring pamarisan ng marami at maging dahilan ito ng pagdadalawang isip ng mga nakasuporta ng, I don't know exactly ang statement niya, pero ang bottom line is ganito. Kuno hindi daw nakakabuti dahil pwedeng gayahin at masama ang magiging epekto nito para sa bayan. Ngayon, teka lang. Ayaw mo ng ganon. Eh di ba ikaw din ang nanguna doon sa, isa sa nanguna doon sa EDSA 1 sa panahon ng Marcos Sr. Di ba ikaw din ang nanguna sa let's say people power na yon? Di ba ikaw yun? Magkasama kayo ni Ramos. Marami kayong mga litrato pa nga na palukso-lukso pa kayo nung nagtagumpay ang na yon? EDSA Revolution na yon. Kung tutusin, hindi nyo dapat gawin yon. Dahil may nanalo na nun eh. Di ba? Pero dahil sa ginagarantiya din sa ating saligang batas na mayroon tayong karapatang maghayag ng ating mga saloobin. No? Kaya ginawa ninyo, di ba? Suppose ngayon sasabihin mo na hindi maganda ang ginawa ng INC o hindi nakakabuti. Mawalang galang lang po. Manong Johnny, hindi yata tama ang iyong mga pinagsasabi for now. At lalo namang hindi tama itong sinasabi nga ni Pangulong Marcos ngayon. I don't know kung bangag siya sa mga panahon na yon, pero sinasabi niya na yun nga, sinang-ayunan niya ang sinabi ng kanyang Chief Legal Counsel na si Enrile na hindi daw mabuti at hindi nakakabuti yung ginawa ng INC. Kumbaga bigla na siyang kumambyo doon sa dating sabi niya na hindi siya sang-ayon na magkaroon ng impeachment cases pangalawang Pangulong Sara. Ngayon ang sabi niya ganito na, wala tayong magagawa diyan dahil kung talagang isusulong yan ng Congress, no choice daw. Excuse me, Pangulo. Naturingan kayo ang Pangulo, wala kayong mabuting gagawin para dyan. Laging mayroong choice kahit saan pa magpunta. At lalong mayroong choice dahil yung pinsan mo na nasa likod mo habang nag-interview about dyan, laging may choice yan. Choice lang ba ang mawawalan? Sayang naman ang pagiging ninyo. Presidente. At yung pinsan mong si Tamba dyan sa lower house, kung sasabihin nyo lang na walang choice. Di ba? Makita natin sa ngayon na talaga namang bangag ang mga pinagsasabi nitong presidente na to. Laban bawi. Ano ba talaga? Di ba? Nakakapangamba. Nakakapagduda. Ang hirap pag ganyan ang presidente mo na hindi mo malaman talaga ang decision making kung tama ba or nakakabuti ba. Dahil bilang presidente, napaka-importante ng yung papel para sa decision making ng direksyon ng ating bayan. Delikado yan. Pag ganyan klase ang ating presidente, na sa mga statement pa lang ay hindi nakaaya-aya. Now, ano ba talaga ang tunay na isyu ng bayan? Bakit ba gusto ng nakakarami out of ilan ang tao sa Pilipinas? Let's say na mga butante lang. Di ba? Hindi naman lahat butante dyan ng mga bata pa. So, yung INC approximately around 2 million ang sumali sa rally. INC, mga Pro Duterte, sabihin na natin ganon, straighten na natin, Pro Duterte or mga iba-ibang relihiyon na nakiisa doon sa peace rally. Sabihin na natin 2 million. Hindi mo pwedeng i-underestimate yun. Dahil yun ay one shot lang, halos isang gabi lang o isang araw lang,
abot ka agad ng 2 million. I'm talking about the whole Philippines, ha? Kasi mayroon din ginanap sa Palawan, sa Davao, Cagayan de Oro, 'di ba? Sa Iloilo, somewhere in Visayas and Mindanao, mayroon din silang ginanap na simultaneous rally sa araw na 'yon. Kaya ako sinasabi na around 2 million plus. Kasi sa Maynila lang 1.7 million daw yung sa Quirino Grandstand. So kinalakipan 'yon ng mga Central, Northern Luzon, saka yung Calabarzon area na may mga bus kasi doon na dinala yung mga kapatiran na sumali doon sa rally na yon. So, napakarami nun. Sabihin na natin 2 million. So, magdadalawang isip ka talaga. Ngayon, ano ba talaga ang dapat pag-usapan dahil sa rally na yon? Ito, magugulat ka na sa darating na or sa next month, magkakaroon ng inflation. Around 28% ata. Ng mga 28% ng mga commodities magkaroon ng pag-increase. Sinasabi nila daw yan, mga 60 na commodities na magkaroon ng 5% na increase. Nilalang lang nila kung gaano yan, ka-importante o kahirap. So nangunguna na mag-increase daw o tataas ang presyo ng sa mga hiligbag kape dyan. Alam nyo na, tataas ang kape, gatas, sardinas. So yung mga sardinas na nasa 19, mga around 20, magiging 20 pesos na yan or more. So yan yung mga nangunguna sa listahan na mag-increase. 60 na commodity. So yan ang tunay na usapin sa bayan. Yan ang tunay na dapat asikasuhin sa Kongreso at sa ating mga mambabatas. Bakit ganun? 'Di ba? Kahirapan, kagutuman. Hindi pa kasama diyan ang bigas. Kasi ang bigas bigla-bigla namang nataas yan, wala namang pasabi-sabi. So, isa pa yan sa problema natin diyan sa Pilipinas. Bigas, napakataas ng bigas. Tapos, kanin is life pa naman dyan. Diba? Yan ang tunay na usapin. Yan ang tunay na dapat pag-usapan. Presyo ng pangunahing bilihin, kuryente, tubig, yung mga bagay na nakakaapekto sa bawat isang Pilipino, ordinaryong Pilipino. Diba? Yan ang dapat pag-usapan nila. Hindi yung, sige, mag-impeach tayo ng Vice Presidente. Kasi pagkatapos ma-impeach yung Vice Presidente, tataas ang ating antas ng kabuhayan. Wala naman, hindi naman ganun eh. Di ba? Hindi naman magiging solusyon yon para tumaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Kahit nga yung mga, yung mga oligarch, nagre-reklamo na eh. Kung alam ninyo, yung Makati businessmen or yung mga kalipunan o grupo ng mga businessmen dyan sa Makati, hindi na yan ordinaryong Pilipino. Pero nagre-reklamo na sila. Hindi lamang dahil sa politics natin na, yun nga, kung ano-ano ang inaasikaso. Nagre-reklamo na sila dahil ang budget sa 2025 natin na national budget ay napupunta lamang sa ayuda. That means walang development. Ang nangyari kasi sa budget natin sa 2025, yung pinasa at pinirmahan ng both houses at sa Pangulo inaprubahan. Yung hindi sinama ang budget ng Vice President. 'Di ba? 'Yon. Yung pinirmahan na 'yon na 6 point something trillion. Ang nangyari is nagiging siya. Parang ayuda lang. Meaning budget na walang kinalaman sa development or project infrastructure na ang makikinabang ay ang buong mamamayang Pilipino, pati ang mga businessmen. Siyempre, kung mataas or maganda ang infrastructure sa Pilipinas, maganda ang kalakaran,
mag-profit yung mga makikinabang yung mga businessmen, matutuwa sila dahil maraming mag-i-invest, 'di ba? Hindi lang local investment, maging ang international business community, magkaroon silang interest dahil maganda ang development sa Pilipinas. Ano talaga yan? Proportion talaga yan. Na once na maganda ang infrastructure and development sa isang bansa, makakaakit talaga yan ng mga businessmen. Businessmen, that means from around the world and local. Pagka mayroong ganun, makikinabang ang mga businessmen. Hindi lamang ang mga ordinaryong Pilipino. So, para sa atin, kumari, ako nandyan sa Pilipinas, pag maraming business, that means maraming trabaho. Maraming mag-a-apply dahil napakarami ng ating mga manpower dyan sa Pilipinas. So maraming magkakaroon ng trabaho, tataas ang antas ng pamumuhay. So nakita rin niya ng mga businessmen na hindi maganda ang pati sila nagrereklamo na. So ano ngayon ang ginawa ng ating gobyerno? Ano ngayon ang diskarte nila sa mga bagay na to? Una, gumawa sila ng mga diverting issue. Ano yun? Gumawa sila ng issue na napaka-traffic daw sa Davao. 'Di ba? Nakita ko sa isang pahayagan, hindi ko matandaan kung anong pahayagan 'yon. Basta pahayagan ng diyan sa Pilipinas na nakalagay doon, Davao is the worst traffic in the Philippines. Pero ang picture, EDSA Guadalupe area. So, bakit nila ginawa yan? Para i-divert ang issue. Siyempre, ang mga mamayan, lalo na dito sa vlogging community, siyempre magre-react yun. Ano ba yun? Naglagay kayo ng traffic, inaano niyo ang Davao na traffic, tapos ang picture ninyo na nilagay, EDSA Guadalupe. Siyempre, magre-react yun. So, pag nag-react na ang mga vlogging community, matutuwa na yan sila dahil ma-divert na ang issue. Hindi na magiging, kumbaga, makakalimutan na sila sa administrasyon. Kasi na-divert na ang issue eh. 'Di ba? Na sa buong mundo daw, isa sa pinaka, pang-8 ba? Na napaka-traffic sa Davao. Siyempre, magre-react yan ang mga taga-Davao. At lalo na yung mga tao na nakapunta na ng Davao. Hindi naman totoo yan. Kahit saan naman siguro. At granting na totoo, hindi mabuti. 'Di ba? Bakit ko nasabing mabuti? Dahil maunlad. Kapag nag-traffic, maunlad eh. 'Di ba? Tingnan niyo sa Maynila, napaka-traffic. Yung sinasabi nila, maunlad ang Maynila. O di sa ibang pagtingin mo naman, masasabi mo na di maraming turista, maraming nakakabili ng sasakyan, nagka-traffic eh. So, mataas ang umuunlad ang isang bayan. Sabihin na natin sa Cagayan de Oro, pag nagka-traffic diyan. 'Di ba? Ang dami nang ginawang tulay diyan. Ayun ko ilan na ba? 8 na ba ang tulay diyan from District 1 to District 2? That means from Carmen to the west and dito sa may Kugon area in the west. So, ang dami ng tulay dyan, di ba? So, kung traffic na ang Cagayan de Oro, that means maunlad na ang Cagayan de Oro. Di ba? Ngayon, itong ginawa nilang diverting issue, diverting tactics to ng mga nasa administrasyon or kung ano man yung mga BBM supporters, isa yan sa mga diverting issue nila. Another diverting issue is, Duterte daw is papailan ng kaso ng disbarment ng isa sa mga biktima dun sa war on drugs. Bakit? Bakit lang? Disbarment case lang. Di ba biktima ka ng war on drugs? Bakit hindi diretsong kaso na murder or kung ano man? Bakit? Di ba? Question. Dahil wala kayong maikaso. At the moment na magkaroon kayo ng kaso na murder or kung homicide, kung anuman kaso, na ikakaso niyo kay ex-Pangulong Duterte, that means sinurrender niyo na ang kasong sinampa ninyo sa ICC. Kasi na kayo umamin na kayo na gumagana ang
judiciary or gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Dahil nagkaso kayo ng murder or homicide, kung ano man kaso nyo, for example. Pero hindi niyo magawa. Dahil the moment na magawa ninyo yon, tabla nyo na ang ICC. Which is yun ang lagi ninyong pinagyayabang, pinaglalaban na kuno daw makukulong na ang dating Pangulong Duterte dahil nandito na sa nandyan na sa Pilipinas ang mga ICC na mag-iimbestiga, bla bla bla. At pati yung mga sumuporta ng war on drugs, si Senador Bato de la Rosa at kung sino pa yon na kinasuhan ninyo. 'Di ba? Ngayon, ang divert na naman kayo ng issue na ipa-disbarm ninyo si dating Pangulong Duterte. Nakakatawa. Kung ma-disbar yon? Sa tanda nun, wala nang pakialam yun. Disbar niyo ako, who cares? 'Di ba? So, makita mo na may magawa lang kayo talaga na na ma-divert nyo lang ang issue sa katotohanan na pinaglalaban ng peace rally. 'Di ba? So, masyado na kayong napaghalataan. Kaya tayo bilang mga ordinaryong Pilipino, panahon natin 'to ngayon . At bakit ko nasabing panahon natin ngayon? Dahil ngayon ay election period. Ngayon, mahalaga tayo. Pinapahalagahan tayo ng mga kandidato. Bakit ko nasabi? Dahil eleksyon, di ba? Kailangan nila ang boto natin. Kaya mahalaga tayo ngayon. Pagkatapos ng eleksyon, kaliwali ka na kung sa Arabic pa. Kaliwali. Wala ka ng halaga. Ganyan ang mangyayari. Ngayon, dahil mahalaga tayo, kailangan nating hindi man tayo vlogger, kung hindi ka man nagsasalita sa vlogging community. So bilang botante, panahon mo ngayon na ang iyong boto, isa lang yan dahil ikaw lang. Pero kung nagsama-sama tayo at magkakaisa, at alam natin kung sino ang dapat iboto. Kaya ito ang panahon natin para labanan ang mga tao o mga kandidato na nagpapahirap sa bayan natin. Sinasabi ko directly, mga kandidato na trapo na ino-endorso ng administrasyon. Huwag ninyong iboto yan. Sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko. Dahil ang panahon ng impeachment na pwedeng iantala nila sa ngayon, stop nila sa ngayon. Sabi ni, narinig ko yung interview niyang sino ba yung nag-interview kay Abante na, huwag ngayon. Baka pwede sa 20th Congress. Diba? So, tinitingnan nila na wag nating i-impeach ngayon, hindi tayo mag-file ng impeachment ngayon sa next Congress na. Ngayon, pag nanalo ang mga yan, pag nanalo ang admin, yan talaga ang option B nila. Pag hindi na impeach ngayon sa susunod na Congress, yung magbubukas sa pag nakapagpanumpa na ang mga bagong nanalo sa darating na eleksyon. 'Di ba? So, impeachment is a number game. So, kailangan magkaroon ng maraming pipirma at magkaroon ng maraming bubuto para ma-impeach si Sara o si pangalawang Pangulong Sara. So, ano ang grip natin? Ano ang gahom nato bilang Pilipino na botante? Huwag nating iboto ang mga yon. Dahil pag sila ang humawak sa ating bansa at nagkaroon ng power ang mga yan, na gawin nilang mag-impeach or kung anumang kabulastugan ginagawa nila, mananalo sila lagi dahil marami sila, di ba? Pero kung ang iboto natin, ang mga tamang tao na dapat nating ilagay sa balutan natin, kagaya nilang ni Vic Rodriguez, Marcoleta, Bato, ito si Kibuloy, walang problema. Hindi tayo KOJC, no? But then, ang issue naman dito is numbers game. Kailangan natin ng kakampi with the Duterte para magkaroon ng magandang direksyon ng ating bayan. Magkaroon ng magandang pamamahala ang ating
tawag nito, mga mambabatas, legislator, both lower and the upper chamber. So, kailangan sila ang ating iboto para sa maganda at sabihin na natin na mas maibsan ang mga corrupt dyan sa ating mga mga tawag nito, sa ating mga politiko, no, na namamahala sa atin. So hindi ko alam kung ano man ang inyong opinion, but then the end of the day, maaring hindi tayo magkapareho ng opinion, pero ang sinasabi ko sa inyo ay totoo. Na the moment na magkaroon tayo ng magandang mga politiko, marunong, at higit sa lahat hindi makakurap, uunlad ang ating bayan. At yan lang ang ating pwedeng magawa ngayon. Dahil panahon ng eleksyon ngayon eh. So dito tayo sa mga politiko or mga kandidato na inendorso ni Tatay Digong. Yun ang pag-asa natin para sa ating bayan. So pag-usapan natin kung ano man inyong opinion. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta at sa panunood. Hanggang sa muli. Mag-iwan kayo ng mga opinion, pag-usapan natin dyan sa baba. Maraming salamat. God bless. Bye.